Nag-crave nga po pala ako ngayon sa itlog na pula, kaya naman ngayong gabi ito ang uulamin namin ng baby ko. Pero bago nga po pala mangyari yan, kakarating ko pala ngayon galing trabaho. Kaya naman sinabi ko sa kanya na ako muna ang magpe-prepare ng ulam namin ngayon. Kaya naman agad na akong lumabas para kunin yung 3 piraso ng itlog na pula at 2 piraso ng kamatis. Ang una ko nga po palang ginawa ay binalatan ko muna ng maingat yung 3 itlog na pula katulad ng pag-iingat ko sa mga itlog ko. At kung hindi nyo nga po pala natatanong, ay favorite ko po talaga ang itlog na pula. Kaya naman po, pag wala kaming lutong ulam, ay ito na agad ang binibili ko. Kasi naman po talaga, pag ito po ang ulam namin, ay talagang taobang isang kalderong kanin. Mahilig nga rin po pala sa itlog na pula ang baby ko, pero mas gusto niya yung dilaw nito kaysa dun sa kulay puti. Kaya naman po, pag kumakain kami, tapos itlog na pula po ang ulam namin, matik sa kanya po yung lahat ng kulay dilaw ng itlog at akin yung kulay puti. Siyempre, joke lang yun kasi kapag kumakain kami, lagi kaming pantay ng ulam. Kasi ganoon naman po talaga, di ba? Kapag mahal nyo ang isa't isa, dapat lagi kayong pantay sa mga lahat ng bagay. At mabalik nga po pala tayo dito sa pagpe-prepare ko ng ulam namin. Ngayon nga po pala ay nagagayat na ako ng kamatis. Kasi naman kapag ang ulam mo ay itlog na pula, talaga namang hindi ito makukumpleto kung walang kamatis. Dinamihan ko na nga rin pala ang gayat ko ng kamatis para naman solve na solve talaga kami. Kasi nung mga nakaraang araw na itlog na pula ang inulam namin ay nabitin kami sa kamatis namin. Kaya naman ngayon ay sisiguraduhin kong sobra-sobrang kamatis ang ihahanda ko. Katulad ng sobra-sobrang pagmamahal na inaalay ko sa kanya. At pagkatapos ko nga pala maggayat ng kamatis ay kinuha ko na yung mga itlog na pula na binalatan ko. Hinati ko nga po pala to bawat isa sa gitna. At habang hinahati ko nga po pala to sa gitna ay talagang pinipigilan ko maigi yung bibig ko na wag kong maibuka. Kasi naman talagang takam na ako, kaya ang iniiwasan ko ay tumulo yung laway ko. Sino ba naman kasi ang hindi matatakam pagka ganitong kasarap ang ulam nyo? Ang naiisip ko nga ay kainin na lang to habang hinahati ko to. Kaso nga lang pag ginawa ko yun talagang yari ako sa baby ko. Nag-get nga din pala ako dito ng 2 piraso ng kalamansi kasi gagawa ako ng sausawan namin. Nakasanayan na din kasi namin na sa tuwing itlog na pula ang ulam namin ay may sausawan kaming toyo na may kalamansi. Kaya naman ang mahati ko sa gitna ang kalamansi ay pinisa ko na ito para lumabas ang katas. Pero habang pinipisa ko ang mga kalamansi ay bigla akong naguluhan kasi hindi ko alam kung ano yung naaamoy kong maasim, kung yung kalamansi ba o yung kilikili ko. Pero sigurado naman ako na kalamansi yung maasim na naaamoy ko kasi naliligo naman ako. Kaso nga lang yung pagligo ko ay nakadepende lang kung kailan lang ang magustuhan ko. Siyempre, joke lang yun kasi sinasabi ko lang yun para mapatawa kayo. Matapos ko nga palang pisain yung kalamansi ay hinaluan ko na din ito ng toyo. At sa wakas, matapos ng ilang minutong paghahanda ko ng ulam namin ay sa wakas ay natapos ko na ito. Kaya naman tatawagin ko na sa kwarto ang baby ko kasi malamang nagugutom na yon. Mahirap pa naman tong magutom kasi siguradong aawayin ako nito. Nagtimpla na nga din pala kami dyan ng juice kasi kailangan pag masarap ang ulam namin ay masarap din dapat ang iinumin namin. Malamang sa malamang na naman ay sobrang sarap na naman ang tulog ko nito mamaya dahil sa sobrang kabusugan. Hanggang dito na lang muna siguro tong vlog kong to kasi kakain muna kami. Pero bago kami tuluyan magpaalam ay gusto lang din muna pala namin pasalamatan yung mga taong patuloy na sumusuporta sa amin. Wow! Sige na, hanggang dito na lang, magpapaalam na kami. Bye-bye!